Bahagi ng ating kabataan na na-e-enjoy pa rin natin hanggang ngayon, lansones. Kapag pinuputakti raw ng langgam, siguradong matamis. Ang lansones ng ating kabataan na na-e-enjoy pa rin natin hanggang ngayon kahit pa malagkit ang dagta at may lason daw. Ayon sa alamat nito, carry lang dahil ang bawat panahon nito hindi natin pinalalagpas. Oh yes, panahon na naman ng lansones. Sa munisipyo ng Candelaria sa Quezon, hitik na hitik ngayon sa bunga ang mahigit 200 puno ng lansones ni Ramil. Bali, yung father ko at saka ako, sabay-sabay kami nagtatanim dito. Kanya-kanya kaming eksperimento kung ano ang mabubuhay na puno. Father ko nagsimula magtanim ng lansones. Meron sila ritong native lansones, hugis bilog, manipis ang balat. Ang Duco variety, mas malalaki ang buto pero kahit hilaw, pwede nang kainin. At ang longkong, korteng luha, medyo magaspang ang balat, mas maliliit ang buto, pero pagka tamis-tamis. Hindi kagaya ng ibang lansones, may asim, ito masarap. Ang mga buto ng Duco at longkong, inimport pa raw ni Ramil, dati mula sa Thailand. Bago siya mag-produce ng market fruit, siguro mga 10 years. Para malaman kung pwede nang i-harvest ang lansones, pinipiga muna nila ang bunga sa tangkay para malaman kung hinog na. Kapag malinaw ang katas, pwede na. Pero ito raw talaga ang palatandaang hinog na ang lansones. At matamis ito kapag pinuputakte ng langgam. Na-sense din ng langgam yung sweet ng fruits. May tamang paraan din daw ng pagbubukas ng lansones. Prepras mo lang bago mo yun. Kasi usually yung iba, kalahati lang mababalatan mo. Hindi katulad ng mga imported, mabukukuha mong buo. Dry mo siya. Pag dry mo, susunugin mo siya. Yung smoke niya, yun ang nakakapag-repel ng mosquito. 180 pesos kada kilo ang benta ni Ramil. Ang kita niya kada buwan. Kapag may bunga ang kanyang mga puno, 35 to 100,000 pesos. Kaya naman ang dahil sa lansones, si Ramil umasenso. Aabot siya ng milyon kung talagang aalagaan mo ng maganda. Ang tubong basila naman na si Alan, bata pa lang daw, lalako na ng lansones. Pinangarap ko talaga, sabi ko someday, pag nagkapera ako, gusto ko makabili ng kahit kapirasong lupa lang, basta may puno din ng lansones. Hanggang lumuwas si Alan pa Laguna para mag-aral at kalaunan magnegosyo. Nung nakaipon, binili ni Alan ang halos 3 ektaryang lupaing ito sa pagsanhan sa Laguna na sagana sa puno ng lansones. Sa susunod na taon, planong buksan ni Alan ang kanyang lansones farm sa mga turista. Ang plano ko talaga dito, i-develop siya, pagandahin siya, gagawin siyang farm and resort, agritourism, tapos may mga adventures tayo dito. Ang lansones, isinasahog niya sa ulam. Ginagawang kinilaw with lansones at nilansonesang hipon. Ito na po ang ating kinilaw na bangos with lansones. Sumama po yung tamis, anghang at saka yung asim. So ngayon, magluluto tayo ng nilansonesang hipon. Hindi siya yung pangkaraniwang sinigang, lasang-lasa niyo yung lansones. Ang mga putahe naman ng karinderyang ito sa Lingayen Public Market sa Pangasinan, nagiging espesyal tuwing may lansones. Para may edge sa ibang kalaban ko na. Kasi tabi-tabi yung mga kantin doon. Nag-start akong maghanap ng ibang recipe, tas nagpaturo na rin ako doon sa brother ko. Sabi niya, itry mo yung mga fruits, yun na discover ko. Yung lansones kasi meron siyang asim tapos tamis na pwede sa sinigang, adobo. Tuwing panahon ng lansones, inihahalo nila ito sa kanilang sinigang na isda o sa kanilang adobong baka at sisig. Ang iluluto natin ngayon ay sinigang na bangus na may lansones.
Mas umasim pa lalo kaysa sa dating panlasa namin sa sinigang na nilagay. Ang susunod kong iluluto ay ang adobong baka na may lansones. Nakatulong yung lansones sa adobo, lasang-lasa. Ito na po ang sisig with lansones. May konting tamis po. Sakto lang po sa panglasa ng karne. Minsan tinatanong nila kung ano yung nilagay ko doon na nalalasahan nilang iba. Minsan hindi ko sinasabi kasi syempre baka lipat-lipat sila ng customer tapos sabihin doon sa ibang may kantin doon. Kaya secret sabi ko lang. Si Chef Red Jimenez naisipang isangkap din ang lansones sa kanyang baking lansones sponge cake. Buhay pa yung father ko pag panahon ng lansones. Bibili siya ng madami. Pag medyo overripe na, sabihin niya sa akin, pwede bang gawing cake to? Very unusual kasi na parang lansones, gagawin mong cake. So sige, try ko nga. So, antayin lang natin ng 15 to 20 minutes hanggang maluto yung ating sponge. Lagay siya dun sa sponge na cake natin. Lansones din daw ang nagpapatamis sa samahan ng mag-asawang Josephine at Frederick. Marami raw kasi sila ritong nabuong masasayang alaala. Pag pupunta siya sa amin, sinasama namin ni tatay sa farm, tapos kumukuha kami ng mga lansones. Diretso, kumakain na kami doon mismo sa farm. Napakatamis lalo na pag bagong pitas siya. Pag kinain mo siya kagad, fresh na fresh. Sa kolehiyo sila nagkakilala. Pareho sila noong kumukuha ng BS Agriculture Education kung saan ang kanilang project gumawa ng lansones jam. Ang daming lansones sa Paiten. Tapos bigla niya naalala yung project namin. Ang gagawin sa lansones? Gawin natin jam. Beblend ang tamis at asim. Masarap. Meron tayong fiber na makukuha dito para maayos yung digestion and regular yung bowel movement natin. Dahil sa taglay nitong potassium, nakatutulong ito sa pag-control ng blood pressure levels natin. Hindi rin natin to inirekomenda sa iba't ibang health conditions ng pasyente. Una, kapag meron siyang GERD or yung gastroesophageal reflux disease, hyperacidity o kaya heartburn. So kapag ganito kasi, madalas nangangasim yung tiyan, kaya iniiwasan nating magbigay ng mga varieties ng lansones na maaasim. Food for the gods ang isa sa taguri sa lansones. Dapat lang dahil biyaya itong maituturing mula sa Diyos. Isa lang sa mga dapat nating ipagpasalamat. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.